Suratul Ahzab, ang magkasanib na lakas. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. O Propeta Muhammad, matakot sa Allah at huwag mong sundin ang mga di naniniwala at mga mapagkunwari. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang nakababatid, tigib ng karunungan. At sundin mo ang anumang inspirasyong ipinahayag sa iyo mula sa iyong Panginoon. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang nakaalam sa anumang inyong ginagawa. At ikaw ay magtiwala sa Allah, at ang Allah ay sapat na bilang tagapangasiwa ng lahat ng gawain. Hindi ginawa ng Allah para sa isang tao ang magkaroon ng dalawang puso sa loob ng kanyang katawan, at hindi rin niya ginawa ang inyong mga asawa na inyong hiniwalayan sa pamamagitan ng zihar bilang inyong tunay na mga ina, at hindi rin niya ginawa ang inyong mga ampon anak bilang inyong mga tunay na anak. Iyan ay inyong bukang bibig na namumutawi lamang sa inyong mga bibig. Ngunit ang Allah ay nagsasabi ng katotohanan at siya ang nagpapatnubay sa matuwid na landas. Sila, mga inampong anak, ay inyong tawagin sa pangalan ng kanilang mga ama. Ito ay higit na makatarungan sa paningin ng Allah. Ngunit kung hindi ninyo nakikilala ang kanilang mga ama sa makatuwid, sila ay inyong mga kapatid sa relihiyon Islam, at sila ay ipinagkatiwala sa inyo, at hindi isang pagkakasala para sa inyo ang anumang nagawang pagkakamali maliban sa anumang sinadyang layon ng inyong mga puso. At ang Allah ay lagi nang mapagpatawad, maawain. Ang propeta ay higit na karapat-dapat sa mga naniniwala kaysa sa kanilang mga sarili, at ang kanyang mga asawa ay gumaganap bilang kanilang mga ina, at yung mga ugnayang pangkamag-anakan ay nakahigit hinggil sa pamana sa itinakdang batas ng Allah kaysa sa ibang mga naniniwala at mga muhajir, mga nagsilikas malibang kayo ay nakagawa ng kabaitan sa inyong mga malalapit na kasamahan sa pamamagitan ng pamana. Iyan ay nasa nakatalang aklat. At banggitin mo, O Muhammad, ng aming kunin mula sa mga propeta ang kanilang kasunduan, at mula sa iyo, O Muhammad, at mula kina Noah at Abraham at Moises at Jesus, anak ni Maria, at aming kinuha mula sa kanila ang matibay na kasunduan. Upang kanyang tanungin ang mga makatotohanan tungkol sa kanilang katotohanan, at kanyang inihanda para sa mga di naniniwala ang isang mahapding parusa. O kayong mga naniwala, inyong alalahanin ang pagpapala ng Allah sa inyo nang ang mga hukbong sandatahan ay dumating upang sumalaki sa inyo, at kami ay nagpadala laban sa kanila ng isang hangin at mga kawal na anghel na hindi ninyo nakikita, at ang Allah ay lagi nang nakakikita sa anumang inyong ginagawa. Alalahanin nang sila, mga kalaban, ay nagsirating sa inyo mula sa inyong dakong itaas sa lambak ng bahaging kanluran, at mula sa inyong dakong ibaba sa lambak ng bahaging silangan, at nang ang mga mata ay nanlaki sa takot, at ang mga puso ay umabot sa mga lalamunan, at kayo ay nagakala tungkol sa Allah ng maling pag-aakala. Sa pagkakataong iyon, ang mga naniniwala ay sinubukan, at sila ay ginimbal ng isang matinding pagkagimbal. At alalahanin nang ang mga mapagkunwari at kasama niyong ang kanilang mga puso ay may sakit ng pag-aalinlangan ay nagsabi, ang Allah at ang kanyang sugo ay walang ipinangako sa amin maliban sa nakalilinlang na guni-guni. At nang ang isang pangkat sa kanila ay nagsabi, O mga mamamayan ng Yathrib, walang kapanatagan para sa inyo rito, kaya kayo ay magsibalik sa inyong mga pamamahay,
At ang isang pangkat sa kanila ay humingi ng pahintulot sa propeta na nagsabing, "Katotohanan, ang aming mga pamamahay ay nakatiwangwang at samantalang ang mga ito ay hindi nakatiwangwang. Sila ay hindi naglayon maliban upang takasan ang nagbabadyang labanan. At kung sila ay nilusob mula sa lahat ng dako ng kapaligiran nito at ang fitna, pagtalikod sa Islam ay hiniling sa kanila, marahil ito ay kanilang nagawa at hindi man lamang tinutulan ito maliban sa bahagyang pagtutol. At katiyakan sila ay nangako na sa Allah noon na sila ay hindi tatalikod at ang pangako sa Allah ay lagi nang tinatanong. Sabihin, kailanman ang pagtakas ay hindi makatutulong sa inyo kung kayo man ay tumakas mula sa kamatayan o pagpatay at pagkaraan kung ito ay inyong ginawa, marahil hindi ipagkakalob sa inyo ang kasiyahan ng buhay maliban para sa maikling sandali lamang. Sabihin, sino ba siya na maaaring mangalaga sa inyo laban sa Allah kung siya ay maglayon para sa inyo ng isang kasamaan o kaya ay maglayon para sa inyo ng isang habag? At sila ay walang matatagpuan para sa kanilang mga sarili ng tagapangalaga o ng tagapagtangkilik bukod sa Allah. Katiyakan na babatid na ng Allah ang mga pumipigil na kabilang sa inyo at ang mga mapagkunwaring nagsasabi sa kanilang mga kapatid, halina kayo magsilapit sa amin, at sila ay hindi nakikilahok sa labanan maliban sa bahagyang paglahok dito. Sila ay mapagkait sa inyo, kaya kapag ang takot ay dumarating, sila ay inyong makikitang nakatingin sa inyo. Ang kanilang mga mata ay umiikot tulad ng isang inabutan ng kamatayan. Ngunit sa sandaling ang takot ay maglaho, kayo ay kanilang nilalait sa pamamagitan ng matatalim na dila. Sila ay mapagkait sa inyo sa anumang kabutihan. Sila ay ang mga dininiwala, kaya hinayaan ng Allah na mawalan ng kabuluhan ang kanilang mga gawain, at iyan ay lagi ng madali para sa Allah. Kanilang inaakala na ang mga magkaanim na hukbo ay hindi pa nagagapi, at kung ang mga magkaanim na hukbo ay muling magsirating, sila ay maghahangad na sila ay nasa mga desertong kapiling ng mga biduin. Sila ay nagtatanong mula sa malayong pook tungkol sa inyong mga balita, at kung mangyari ngang sila ay inyong makakasama, sila ay hindi makikipaglaban maliban sa bahagyang paglaban. Katiyakan, mayroon para sa inyo sa katauhan ng sugo ng Allah ang isang mahusay na halimbawa para sa sino mang umaasa sa pakikipagtipan sa Allah at sa huling araw, at nasa tuwina ay nagalaala sa Allah. At nang nakita ng mga naniniwala ang mga magkaanim na hukbo, sila ay nagsabi, ito ang ipinangako sa atin ng Allah at ng kanyang sugo. At ang Allah at kanyang sugo ay nagsabi ng katotohanan, at ito ay nakaragdag lamang sa kanila ng katatagan ng iman, pananampalataya at pagtalima sa Allah. At mula sa mga naniniwala ay mga lalaking makatotohanan sa anumang kanilang pangako sa Allah, at kabilang sa kanila ay isang tumupad sa kanyang pangako hanggang kamatayan, at kabilang sa kanila ay isang naghihintay ng kanyang pagkakataon at hindi nila binago ang kasunduan ng alinmang pagbabago. Upang gantimpalaan ng Allah ang mga makatotohanan sa kanilang katapatan at parusahan ang mga mapagkunwari kung ito ay kanyang naisin o di kaya naman ay tanggapin ang kanilang pagsisisi. Katotohanan, ang Allah ay lagi nang mapagpatawad, maawain. At itinaboy ng Allah iyang magkakaanib na hukbo ng mga di naniwala, at sa kanilang pangangalit sila ay walang natamong isamang kabutihan. Ang Allah ay sapat na para sa mga naniniwala sa larangan ng pakikipaglaban, at ang Allah ay lagi ng malakas, ganap na makapangyarihan. At kanyang ginapi iyang mga tumangkilik sa kanila na kabilang sa mga angkan ng kasulatan mula sa kanilang tanggulang pinagtataguan,
at inihasik ang ligalig sa kanilang mga puso upang ang isang pangkat sa kanila ay inyong mapapatay at ang isang pangkat sa kanila ay inyong mabibihag. At kanyang pinangyari na inyong manahin ang kanilang mga lupain at ang kanilang mga pamamahay at ang kanilang mga yaman at ang isang lupain na hindi pa ninyo natapakan o nasakop noon. At ang Allah ay lagi nang may ganap na kakayahan sa lahat ng bagay. O Propeta Muhammad, sabihin mo sa iyong mga asawa, kung kayo ay maghangad ng makamundong buhay at nang kinang nito, magkagayon halina kayo. Ako ay magkakaloob para sa inyo at magkakaloob sa inyo ng isang magandang paglaya. Subalit kung kayo ay maghangad para sa Allah at sa kanyang sugo at sa tahanan ng kabilang buhay, sa makatuwid katotohanan, ang Allah ay naghanda para sa mga mapaggawa ng kabutihang kabilang sa inyo ng isang dakilang gantimpala. O mga asawa ng Propeta Muhammad, sino man sa inyo ang magkasala ng hayag na kahalayan, pag-iibayuhin ang parusa para sa kanya ng 2 ulit, at iyan ay lagi ng madali para sa Allah. At sino man sa inyo ang naging masunurin ng tapat sa Allah at sa kanyang sugo at gumawa ng mga gawaing matuwid, aming ipagkakaloob sa kanya ang kanyang 2 ulit na gantimpala, at aming inihanda para sa kanya ang isang marangal na panustos. O mga asawa ng propeta, kayo ay hindi katulad ng ibang karaniwang mga babae. Kung inyong kinatatakutan ng Allah sa makatuwid, huwag kayong maging malambot sa pagsasalita sa mga lalaki, upang huwag na di magnasa ang sinuman na ang puso ay may sakit, bagkus magsalita ng kapita-pitagang salita. At manatili sa inyong mga pamamahay, at huwag ninyong ipakita ang inyong mga kagandahang hindi dapat ipinakikita tulad noong panahon ng kamangmangan, at magsagawa ng pagdarasal at magbigay ng kawanggawa at sumunod sa Allah at sa kanyang sugo, hangad lamang ng Allah na pawiin mula sa inyo ang dungis ng pagkakasala. O kayong kabilang sa pamilya ng propeta, at upang kayo ay padalisayin ng ganap na dalisay. At inyong alalahanin ang anumang binibigkas sa inyong mga pamamahay mula sa mga ayat, kapahayagan ng Allah at karunungan. Katotohanan, ang Allah ay lagi ng mabait na kababatid ng lahat ng bagay. Katotohanan, ang mga lalaking tumatalima at ang mga babaeng tumatalima, ang mga lalaking naniniwala at ang mga babaeng naniniwala, ang mga lalaking masunurin at ang mga babaeng masunurin, ang mga lalaking matapat at ang mga babaeng matapat, ang mga lalaking matiisin at ang mga babaeng matiisin, ang mga lalaking mapagkumbaba at ang mga babaeng mapagkumbaba, ang mga lalaking mapagkawanggawa at ang mga babaeng mapagkawanggawa, ang mga lalaking mapag-ayuno at ang mga babaeng mapag-ayuno, ang mga lalaking mapangalaga ng kanilang dangal at ang mga babaeng mapangalaga ng kanilang dangal, at ang mga lalaking nagbibigay alaala sa Allah at ang mga babaeng nagbibigay alaala sa Allah, tuwina ang Allah ay naghanda para sa kanila ng kapatawaran at isang dakilang gantimpala. At hindi marapat para sa isang naniniwala, lalaki o babae, na kapag ang Allah at kanyang sugo ay magpasiya ng isang bagay, sila ay may iba pang pagpipilian sa kanilang gawain, pagkaraan. At sino man ang sumuway sa Allah at sa kanyang sugo, katiyakan na siya ay nasadlak sa hayag na pagkaligaw. At banggitin mo, o Muhammad, nang sinabi mo sa isang pinagpala ng Allah at pinagpala mo rin, panatilihin mo ang iyong asawa at matakot sa Allah, habang ikinubli mo sa iyong sarili ang ipinahayag ng Allah sa iyo. Ngunit pinangambahan mo ang mga tao samantalang ang Allah ang siyang higit mong dapat pangambahan. Kaya nang si Zaid ay wala nang kailangan para sa kanya kay Zainab,
Siya ay aming ipinakasal sa iyo upang sa hinaharap na panahon o pagkakataon ay hindi magkaroon ng kahirapan para sa mga naniniwala hinggil sa mga asawa ng kanilang mga itinuturing na inampun anak na lalaki kapag sila ay wala ng kailangan sa kanila at ang kautusan ng Allah ay lagi nang naipatutupad. Hindi isang pagkakasala sa panig ng propeta ang anumang kahirapan hinggil sa anumang ipinag-utos ng Allah sa kanya. Ito ang kaparaanan ng Allah sa mga propetang nagsiyaw na. At lagi nang ang kautusan ng Allah ay isang kapasiyahang itinakda. Ipinagkakapuri ng Allah yaong mga nagpapalaganap ng mga mensahe ng Allah at may takot sa Kanya at sila ay hindi natatakot kaninuman maliban sa Allah at ang Allah ay sapat na bilang tagapagtuos ng mga gawa. Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyong mga kalalakihan. Ngunit siya ay sugo ng Allah at huli sa kawing ng mga propeta at ang Allah ay lagi nang maalam sa lahat ng bagay. O kayong mga naniwala, inyong alalahanin ng Allah ng palagiang pag-alaala. At siya ay inyong luwalhatiin sa umaga at sa hapon. Siya ay naggawad ng pagpapala sa inyo at ang kanyang mga anghel ay nagsumamo sa kanya upang kayo ay kanyang hanguin mula sa kadiliman tungo sa liwanag at siya ay lagi nang maawain sa mga naniniwala. Ang kanilang pagbati sa araw na siya ay kanilang makaharap ay kapayapaan at kanyang inihanda para sa kanila ang isang marangal na gantimpala. O propeta, katotohanan, ikaw ay aming ipinadala bilang saksi at isang tagapaghatid ng magandang balita at isang tagapagbabala. At bilang isang nag-aanyaya sa Allah sa pamamagitan ng kanyang kapahintulutan at isang nagliliwanag na lampara. At magbigay ng magandang balita sa mga naniniwala na para sa kanila ay isang dakilang biyaya mula sa Allah. At huwag mong sundin ang mga di naniniwala at mga mapagkunwari at huwag mo silang sasaktan at ikaw ay magtiwala sa Allah at ang Allah ay sapat na bilang tagapangasiwa ng lahat ng gawain. O kayong mga naniwala, kapag kayo ay mag-aasawa ng isang babaeng naniniwala at pagkaraan ay inyong hiniwalayan bago pa man ang inyong pagkikipagtalik sa kanila sa makatuwid, walang takdang paghihintay para sa inyo upang magbilang hinggil sa kanila. Kaya kayo ay magkaloob sa kanila at sila ay inyong pagkalooban ng magandang paglaya. O propeta, katotohanan na aming ipinahintulot sa iyo ang iyong mga asawa na pinagkalooban mo ng kanilang kaukulang kabayaran, mahar, at iyong mga taglay ng iyong kanang kamay, alipin mula sa anumang ibinalik sa iyo ng Allah ng mga bihag at ang mga anak na babae ng iyong tiyuhin sa panig ng iyong ama at ang mga anak na babae ng iyong tiyahin sa panig ng iyong ama at ang mga anak na babae ng iyong tiyuhin sa panig ng iyong ina at mga anak na babae ng iyong tiyahin sa panig ng iyong ina na lumikas mula sa Makkah na kasama mo at ang isang babaeng naniniwala kung ipinagkakaloob niya ang kanyang sarili sa propeta at kung nais ng propeta na siya ay pakasalan, ito ay para sa iyo lamang at hindi para sa iba pang mga naniniwala. Katiyakan, aming nababatid kung ano ang aming iniatang bilang tungkulin sa kanila hinggil sa kanilang mga asawa at yung mga alipin na taglay ng kanilang kanang kamay, ngunit ito ay para sa iyo, upang ikaw ay walang danasing kahirapan, at ang Allah ay lagi nang mapagpatawad, maawain. Ikaw, o Muhammad, ay maaaring lumiban sa sino man na iyong nais sa kanila, sa iyong mga asawa,
at maaari mong kuhanin ang sino mang iyong nais, at sino man sa kanila na iyong pansamantalang niliban, hindi isang pagkakasala sa iyo, na siya ay muli mong balikan. Iyan ay higit na mainam upang maging maaliwalas ang kanilang mga mata at hindi magdamdam, at upang sila ay masiyahan sa anumang ipagkaloob mo sa kanila. Silang lahat at nababatid ng Allah ang anumang nasa inyong mga puso, at ang Allah ay lagi ng maalam, mapagparaya. Hindi ipinahihintulot para sa iyo, o Muhammad, ang karagdagan sa iyong mga asawa pagkaraan nito, o hindi rin pinahihintulot sa iyo na sila ay iyong ipagpalit para sa ibang mga asawa, kahit na ang kanilang kagandahan ay nakaakit sa iyo, maliban sa alinmang aliping taglay ng iyong kanang kamay. At ang Allah ay lagi ng tagapagmasid sa lahat ng bagay. O kayong mga naniwala, huwag kayong pumasok sa mga pamamahay ng propeta, maliban kung kayo ay pinahintulutan para sa panyaya ng isang kainan, na walang paghihintay sa paghahanda nito. Ngunit kung kayo ay inanyayahan, magkagayon kayo ay pumasok, at kapag kayo ay nakakain na, magsialis na kayo na wala nang hinihintay pang pananatili para makipag-usap. Katotohanan, iyang ganyang asal ay nakagagambala sa propeta, at siya ay nahihiyang magpaalis sa inyo. Ngunit ang Allah ay hindi nahihiya sa katotohanan, at kapag kayo ay magtatanong sa kanyang mga asawa para sa ano paman, sila ay inyong tanungin sa likod ng tabing kubling harang. Iyan ay higit na dalisay para sa inyong mga puso at kanilang mga puso, at hindi marapat para sa inyo na inyong gambalain ang sugo ng Allah, o kaya ay inyong pakasalan ang kanyang mga asawa pagkaraan ng kamatayan niya. Katotohanan, iyan ay isang kasuklam-suklam sa paningin ng Allah. Ihayag man ninyo ang ano paman o inyong itago ito, katotohanan, ang Allah ay lagi nang maalam sa lahat ng bagay. Hindi isang pagkakasala sa kanila sa mga babae kung sila ay mag-alis ng hijab sa harap ng kanilang mga ama, o sa kanilang mga anak na lalaki, o sa kanilang kapatid na lalaki, o sa mga anak na lalaki ng kanilang kapatid na lalaki, o mga anak na lalaki ng kanilang mga kapatid na babae, o sa kanilang mga babae, o yaong mga taglay ng kanilang kanang kamay, mga alipin, at matakot sa Allah. Katiyakan, ang Allah ay lagi ng saksi sa lahat ng bagay. Katotohanan, ang Allah at ang kanyang mga anghel ay naggawad ng salat o pagpapala sa Propeta Muhammad. O kayong mga naniwala, inyong hingin sa Allah na igawad ang pagpapala sa Kanya, at hingin sa Allah na igawad sa Kanya ang kapayapaan. Katotohanan, iyong mga umalipusta sa Allah at sa Kanyang sugo, sila ay inisumpa ng Allah sa mundong ito at sa kabilang buhay, at inihanda para sa kanila ang isang kahiyahiyang parusa. At iyong mga nagbibigay pasakit sa mga naniniwalang lalaki at mga naniniwalang babae nang higit kaysa sa anumang kanilang pinagsumikapan, katiyakang sila ay nagpapasan sa kanilang mga sarili ng kasiraang puri at hayag na kasalanan. O propeta, sabihin mo sa iyong mga asawa at sa iyong mga anak na babae at sa mga babae ng mga naniniwala na kanilang ibaba ang kanilang takip sa kanilang mga sarili, ang bahagi ng kanilang panlabas na kasuotan. Iyan ay higit na mabuti upang sila ay makilala bilang marangal na babae, at sila ay hindi alipustain, at ang Allah ay lagi ng mapagpatawad, maawain. Kung ang mga mapagkunwari at iyong ang mga puso ay may sakit ng pagnanasa, at iyong mga nagkakalat ng mga masamang balita sa mga mamamayan ng Madina ay hindi magsitigil, katiyakan na ikaw ay aming uudyukan laban sa kanila. Pagkaraan sila ay hindi mananatili roon bilang iyong mga kapitbahay,
maliban para sa sandali lamang. Sila ay isinumpa saan man sila matagpuan. Sila ay nararapat na dinarakip at pinapatay ng lubusang pagpatay. Ito ang itinatag na kaparaanan ng Allah sa mga mapagkunwari sa kanilang mga propeta noong una pa, at wala kayong matatagpuang pagbabago sa kaparaanan ng Allah. Ang mga tao ay nagtatanong sa iyo tungkol sa takdang oras. Sabihin mo, ang kaalaman nito ay tanging nasa Allah lamang. Ano ba ang iyong kamalayan hinggil dito? Baka sakaling ang oras ay nalalapit na. Katotohanan, isinumpa ng Allah ang mga di naniniwala at inihanda para sa kanila ang lagablab ng apoy. Sila ay mamamalagi roon ng walang hanggan. Sila ay walang matatagpuang tagapangalaga o isang makatutulong. Sa araw na iyon, ang kanilang mga mukha ay pipihitin o ibabaling sa apoy. Sila ay magsasabi, sana kami ay sumunod sa Allah at sumunod sa sugo kay Muhammad. At sila ay magsasabing, aming Panginoon, katotohanan, kami ay sumunod sa aming mga pinuno at sa aming mga matataas na pinuno, at sila ang umaki sa amin sa pagkaligaw sa matuwid na landas. Aming Panginoon, bigyan mo po sila, iyong mga umaki sa amin sa pagkaligaw ng iba yung parusa, at sila ay sumpain ng matinding parusa. O kayong mga naniwala, huwag ninyong tularan iyong mga nangalipusta kay Moises, pagkaraang siya ay pinawalang sala ng Allah sa anumang kanilang sinabi o ipinaratang, at siya ay marangal sa paningin ng Allah. O kayong mga naniwala, inyong katakutan ng Allah at magsalita kayo tuwina ng mga salitang makatuwiran o makatarungan. Upang sa gayon ay kanyang itutuwid para sa inyo ang inyong mga gawain at patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. At sino man ang sumunod sa Allah at sa kanyang sugo, katiyakang natamo niya ang isang dakilang tagumpay. Katotohanan, aming inalok ang amana, tiwala o pananagutan sa mga kalangitan at sa kalupaan at sa mga bundok, ngunit sila ay tumangging pasanin ito at kinatakutan ito, ngunit ang tao ay nangakong ito ay kanyang papasanin. Katotohanan, siya tao ay mapaggawa ng kamalian at mangmang. Ito nga ay upang parusahan ng Allah ang mga mapagkunwaring lalaki at mga mapagkunwaring babae, ang mga lalaking nagtatambal at mga babaeng nagtatambal, at upang tanggapin ng Allah ang pagsisisi mula sa mga naniniwalang lalaki at mga naniniwalang babae, at ang Allah ay lagi nang mapagpatawad, maawain